Mayong adlaw kaninyong tanan, nilusab kita sa atong programa sa internet, Doktrinang Romano Katoliko, uban sa inyong ubos nga lagad Idse Lakaran Clusas. Mupadagat usab sa laing panudlo. Matud pa sa Matthew chapter 18 verses 18 to 19 upward. Ug busa sultian ko kamo, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab didto sa langit, ug ang inyong itugot dinhi sa yuta itugot usab didto sa langit. Duha tulo magtigom na ako sa inyong taliwa. Why I am proposing you such chapter and verse in the scriptures, the statements of Jesus Christ? Because today I will tackle about sign of the cross. Now, the question is, panahon ni Kristo nanguros na bagid sila? Ang tubag, wala pa. Why? Tungod kay wa pa nila ma-value unsa ka-importante ang cross, because sumala sa ilang practice, pag ilansang gali ka sa cross, meaning tinunglo ka. But the case of Jesus Christ was very different because He was sinless. He was just hung the cross tungod sa jealousy, insecurity, and in order that the purpose of His birth to unify the broken relationship between God and mankind. In fact, nana sa Episo 2:14-16, sa kamatayo ni Kristo sa bukid sa Kalbaryo, nadugtong ang relasyon tali, samahan ug sa katawan. Technically, ang cross nila simbolo sa pagkatinunglo, simbolo sa pagkamakasasala. No wonder they were so afraid and even hitting cross in Jesus' time technically. But when Jesus died on the cross in Luke chapter 23, in His passion, mingon si Kristo, consumatum est, natapos na. Then, His last statements, mingon siya, impater tuas, kumindo espiritu mio. Amahan ko sa imo magkamot, itugyan ko ang akong espiritu. That's the beginning when the broken relationship between God Almighty and His people was restored. Ug tungod ni ana, matud sa unang Korinto 1, versikulo 18, kay mensahe may tungod sa kamatayo ni Kristo dito sa krus, binuang alang niadtong nangalaglag, apan kanatong ginaluwas, gahom kini sa Dios. Pero, in the Old Testament, like Ezekiel chapter 9 verses 4 upward, it was their practice sa mga Hudiyo, kakinanglan patikan ang agtang ug markang tao. Tao in Hebreo means litrang cross. Ug kadtong mga balay nga way cross sa ilang mga pultahan gamit ang dugo, pamatyon. Pero kadtong naay cross sa ilang mga pultahan, labyan lang. So technically, in the Old Testament, ang cross dunay significant value. Pero generally, ang cross sa panahon ni Kristo was very what we call hard or difficult to accept. It's because ang cross simbolo sa pagkatinunglo, simbolo sa kamatayon, simbolo sa usa ka tawo makasasala like Dimas ug Istas nga gibitay sa didto sa Kalbaryo tungod sa ilang pagka-public sinners. Pagkamatay ni Kristo, nakit-as mga apostoles ngang krus di ay dako kaayog kalambigitan sa kaluwasan sa katawhan. Mo na mingon siya sa unang Korinto 1:18, as what we read, alang niadtong nangalaglag ang krus binuang, pero kanatong ginaluwas, gahom kinis Ginoo. Now, who invented the sign of the cross? Tungod kay sa Isaiah 34:16, doon na may kuyog ang Biblia. Ug matod sa 2:15, gitawag na ni Apostol Pablo og gikabilin-bilin nga mga sugilanon, makabuluhan nga mga sugilanon, which is called tradition. Therefore, we don't believe on Biblia alone. Tungod kay matod sa John 21 verse 25, daghan kaayong mga butang about sa pangitabo ni Kristo. Nga kun ang kasulatan, pagasulatan, dili paigong kalibutan pagasudlan niini. Sumaod ang naikuyog ang Biblia. Because this is the truth. Bible is not complete if talk about history and facts.
Bible is complete if we talk about moral teachings. I agree with that. Pero we talk about facts and realities, histories. No, Bible is incomplete. Don't believe on the lies of others means la kumpletong Biblia. Now, asa mabasang si Kristo gituli? You cannot read that. Where was Jesus? Edad niya 13 ngadto og 29. Cannot be read in the scriptures. Ang naas Biblia sa Luke chapter 2, 12 anyos nakigdebate. Then we know Luke chapter 3 si Kristo gibunyagan at the age of 30. So this aman siya sa tuig nga 13 anyos sa ngadto 29. Not written, not discussed in the scriptures. So usa ni kalig-o na kung prueba nga ang Biblia dili kumpleto. And this is our stand. Isip nga Katoliko, mao ni rason nga nung naikuyog ang Biblia, which is called tradition. Now, what tradition says about the sign of the cross? Matod sa word history by Brian 146, that the book that defines and even tells us that it was the practice already of the apostles of Christ kining pagpanguros, pagbunyag sa mga bata. Sino pa ang nag-imbento sa pagpanguros? Ang mga apostoles, our forefathers. Pero sa panahon ni Kristo, wala pala tungod kay gikasilagan nila ang cross. Lisod kay dawato lang cross. Although in the Old Testament, there was significance about cross. Pero kadto ra nga incident. No wonder in the history, si Constantino nakakitag dakong pananawon sa langit nga nagkulugan in hoc signi vinces, sa timaan sa cross. Mudaog mo. Ug mao ni nungdan nga nagtukod si Constantino daghan kayong simbahan. Uban sang inahan si Mother Helena. Ngano tungod kay iyang gratitude sa Ginoo nga gitabangan siya in conquering other nations, because Constantino was a great emperor in his time. So dili makita nato nga ang pagpanguros di ay dili tinuod mabasa sa Biblia. Technically, kanami kag sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo? No, because wala may gamaan na nga dunay video gyud nga miingon ang video nga ingani-ani ninyo pagpanguros kana nagdemo ba. Pero why we do that? Tungod kay matod sa Matthew chapter 18, unsay i-formulate sa yuta siyang simbahan. Nga matod sa Matthew 16:18, upon this rock Peter I will build my church and I will give you the key, means power. Isaiah 22:21, key means power, authority. So unsay ilang i-formulate, unsay ilang gamon, unsay ilang i-declare, that is accepted in heaven. What they never accepted here on this earth, not accepted also in heaven. That's the power given to the church. So, kining pagpanguros kay mao man ni ang gibuhat sa Iglesia Katolika, gikan pas mga apostoles nga practice. Dini makita nato that the Church of Jesus Christ, which is the Roman Catholic Church, has the full discretion, the full authority that we should do as our culture and practice this in our Catholic arena nga mangurusta. And what's the bad in signing of the cross? Never and nothing. Ngano tungod kay ang cross simbolos kadaog ug kaluwasan. Diha tagitubos. Unya simbolos kining victory or kadaugan. Then every time mangurus ka, you are remembering the power of the Holy Trinity sa ngalan samahan, sa anak, sa Espiritu Santo. Now, what's the proper sign of the cross? Agtang, dughan, ug diri sa imong abaga. Mao na ang proper, dili kay mangurus ka dito sa imong tiyan. No. What I notice, what I believe that the real sign of the cross is ari sa forehead, sa kasing-kasing, din diri sa abaga. Anyway, ang importante nga you are performing such sign of the cross because that manifests, that indicates, that signifies nga Katoliko ka. Although daghan kaayong mga ni-claim nga Katoliko mo pa manguros sila, that is true. Pero they are not Roman Catholic. Kitara nanguros nga gikan sa Roma. Dunay kadugtungan sa mga apostoles nga nanudlo ni ining gitawag nato og pagpanguros. Kay sila ni Pedro, San Pablo, uban pa. Matod sa Roma 1:7 niadto mas nag-Roma. Ug mao na ang atong kagamhanan naa sa Roma. So ang atong pagpanguros kay gikan pa mas mga apostoles matod sa tradition. Word Story by 144. Technically ang atong pagpanguros dunay lineage linkage
gikan sa atong mga forefathers nga mga apostoles, ang una nga simbahan nga way pagkabugto hangtod karong adlaw. And take note, the enemy of the cross is only Satan. Satan is afraid of the cross. Mao ning akong katingad-an why they are always attacking us to have the sign of the cross nga wa man koy nakita nga dautan. Because you are calling the Holy Trinity. And take note, the enemy of God is the Holy Trinity. The enemy of Satan is the Holy Trinity rather. Then why these people are afraid kung mangurusta? It indicates that there's something wrong in their hearts, in their minds. We cannot judge them, pero maog rin gini ang akong nakita nga kahibulungan, katingad-an, mao ning akong naobserbahan nganong grabe gid sila ka-allergy natong Katoliko nganong mangurusta. Now, may logic. Asa mabasa sa Biblia kung manguros ang tao maimpirno? Di po mo katubag because wala man po sa Biblia. Pero mangutana mo, naabas Biblia o makatabang ba sa usa ka tawo siyang kaluwasan ang pagpanguros? Yes! 1 Corinthians 3:16, templo kas Ginoo sa panahon nga imong silyuhan ang imong lawas sa sagrada Santissima Trinidad, ang yawa dili makapenetrate sa maong templo nga maong imong lawas. Gani ang kasaysayan nagtugan si Saint Benedict, Anthony Padua, and some saints sa di pas mukaon manguros una sila ug mohimog sign of the cross. Ang pagkaon nga nahilo dili ka penetrate sa ilaha. Ang mga ilimnon nga gibutang hilo like the life of Saint Benedict, wala gid ni siya madutli sa mong hilo tungod kay nabungkag ang baso nga iyang gigunitan tungod sa iyang pag-sign of the cross. So daghan kaayong ikapamatuod dato ang kasaysayan nagtugan nga dunay gahom ang cross, dunay gahom ang pagpanguros. Unya, dakog tabang sa kinabuhi sa taong pagpanguros tungod kay imong gipatik ang kadaugan sa imong kinabuhi matagadlaw. Sa di pa kamulakaw, inigulit nimo, inigkaon nimo, everything, etc. What you do? Nguros ka. Then you are calling the Holy Trinity. Every time manguros ka, labay kag simbahan. Every time magtapok mo, magampo, nguros ka. Every time mo atin kag simba, manguros ka. Every time asa ka, muluhod, manguros ka. Usa na ka indikasyon nga imong gitawag ang Santissima Trinidad sa imong kinabuhi. So ang pangutana, makaluwas bang pagpanguros? By practice, by principle, because it reminds you the Holy Trinity. The answer is absolutely yes. Pero kung i-argue ta mo, asa mabasa nga kaming Katoliko nanguros maimpirno, di mo katubag. Dayon mo gamit sa inyong argument nga tinunglo man ang sa cross. As what I told you, sa wapas Kristo magpalansang, tinunglo ang nasa cross. They were hitting the cross. They don't like the cross. But when Jesus was hung on the cross, nausob ang ilang pananaw about sa cross. Mao nang mingon si Apostol Pablo sa 1 Corinthians 1:18, ang cross diadtong wa maluwas. The old mentality binuang. Pero niadtong ginaluwas, meaning gipakamatyan ni Kristo. Gahom kinis Ginoo. Kaluwasan ni sa tao. Victory sa tao. Ug mao ni ang patik nga dapat iyang isilyo sa iyang kaugalingon every now and then tungod kay templo sa Ginoo, templo kas Ginoo, mo nang dapat silyuhan ang imong lawas sa Santissima Trinidad because Satan is afraid of the Holy Trinity. Satan is afraid of God. This is it. Thank you so much for following my daily teachings about our doctrines. Pagpalain ka to God be the glory. Jesus loves you.